Hello! Welcome to Sir Parts Talks. Impeachment. Ano ang role ng ordinaryong mamamayan? Guys, magandang araw sa ating lahat. Ayan, today po, ano po yung Congress para mag-decide kung i-impeach po ang ating Vice President ng Pilipinas, si Vice President Sara Duterte. At ayan, gumawa tayo ng talk. Ano ang role ng ordinaryong mamamayan na gaya natin? So sana po ma-entertain kayo habang magkaroon po ng aral about dito sa impeachment role natin as ordinaryong mamamayan. Magandang araw po ulit. Kapag narinig po natin ang salitang impeachment, parang feeling natin pang TV lang yon, pang senator, pang abogado, pang politiko, parang teleserye sa gobyerno. Pero ang tanong, may role ba ang ordinaryong mamamayan sa impeachment? Ang sagot, oo, malaki. Sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas, ang tunay na boss ay hindi ang presidente, hindi ang senador, hindi ang mga congressman, ang mamamayan. Kaya kahit ang proseso ng impeachment ay ginagawa sa Kongreso at Senado, ang pinakaunang power ay galing sa taong bayan. Una, ang mamayan ay pinagmulan ng kapangyarihan. Sa 1987 Philippine Constitution, malinaw ang prinsipyo, sovereignty resides in the people. Balikan ko, sovereignty resides in the people. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng gobyerno ay hiniram lang sa mamamayan. Parang ganito, ang gobyerno ay parang driver ng jeep, pero ang pasahero ang may bayad. Kapag mali ang takbo ng jeep, pwedeng sabihin ng pasahero, "Kuya, mali na yata ang ruta natin." Pangalawa, ang mamamayan ang naglalagay sa pwesto ng mga leader. Ang impeachment ay ginagawa ng mga kinatawan ng bayan ng House of Representatives of the Philippines at hinahatulan sa Senate of the Philippines. Pero tandaan ninyo, sino ang naghalal sa kanila? Tayo. Parang ganito yan. Kung ang House at Senate ang referee sa basketball game, ang mamamayan ang may-ari ng court. Pangatlo, ang mamayan ang bantay ng katotohanan. Sa panahon ngayon, napakadali nang magkalat ng fake news. May isang video, edit pala. May isang quote, imbento pala. Kaya ang role ng citizen ay hindi lang mag-share, kundi mag-check. Minsan kasi ganito, may post sa Facebook, breaking news. Pagtingin mo sa source, YouTube channel na may 32 subscribers at logo na PowerPoint. Kaya mahalaga ang critical thinking. Pangapat, ang mamamayan ang nagbibigay ng moral pressure. Kapag ang mamayan ay alerto, mas nagiging maingat ang mga leader. Kapag ang mamayan ay walang pakialam, doon naging komportable ang korupsyon. Parang classroom lang yan. Kapag gising ang teacher, behave ang students. Pero kapag tulog ang teacher, biglang may nagbibenta ng fishball sa likod. Panglima, ang mamamayan ang nagpapasya sa susunod na halalan. Ang impeachment ay hindi lang tungkol sa isang opisyal. Isa rin itong lesson sa buong bansa. Kapag paano tayo bubuto sa susunod, kung sino ang bibigyan natin ng tiwala. Kaya ang tunay na kapangyarihan ng mamamayan ay balot, hindi keyboard. Hindi lang comment section, kundi election section. Isang paalala, ang impeachment ay hindi dapat gawing fan club o hate club. Hindi ito laban ng dalawang grupo. Ito ay proseso para tiyakin na ang mga leader ay mananagot sa batas at sa bayan. Kaya, kapag may impeachment issue, huwag agad mag-away, huwag agad mag-unfriend, huwag agad mag-comment ng bayaran ka. Mas mabuting gawin natin ang tatlong bagay. Una, magbasa. Pangalawa, mag-isip. Pangatlo, magdasal para sa bansa. Dahil sa dulo ng lahat, ang gobyerno ay parang wifi. Kapag mahina ang signal, lahat tayo ay nahihirapan. At tandaan natin, sa demokrasya, ang mamamayan ang tunay na administrador ng bansa. Ang mga opisyal, temporary employees lang. Maraming salamat po.